Usapang utang tayo mga kapuso. At meron po talaga tayong napakagaling na financial expert po, financial advisor, educator po na makakapanayam. Kasi alam to, mga practical na sitwasyon kasi to. Mga pagkakataon na hindi natin may iwasan sa ating buhay, ha? Na wag din naman natin iwasang hindi pag-usapan, di ba? Kasi ito po yung gusto natin ay maging maayos ang ating relasyon sa lahat ng ating pamilya at mga kaibigan. Pero nakakalungkot na dahil lamang sa pera, marami ho nagkakasira at nag-aaway-away. Paano ba maiiwasan yan? So sa simula pa lamang, kailangan nakalatag na ang inyong mga panuntunan o yung mga susundin o kung sa inyong asawa, dapat mapag-usapan to. Ano-ano ba yan? Ano yung mga paraan para mailatag, ha? Ang mga bagay-bagay, lalo na kapag panahon na kailangan na tayong tumulong sa ibang tao at maapektuhan ang ating mga plano financially sa ating pamilya. Usapang utang at pautang sa pamilya at kaibigan mga kapuso. Pero eto na, nasa linya na po kasi mga kapuso si Professor Vince Rapisura, financial educator and social investor. Nasa linya na po natin. Prof, kamusta ka na? It's been a long time. Oo nga, hello Lala. Nasa Sydney ako ngayon at attend ako ng kasal ng kaibigan ko si Ben at Jay. So best wishes sa inyo, Ben at Jay. Congratulations! Ang sweet mo naman kaibigan. Talagang nag-travel ka pa. At salamat sa pagkakataon. Biruin mo live from Sydney, Australia. 'Di ba? Dapat turuan mo kami paano makapag-ipon at makapunta ng Sydney, Australia, ha? Province. Eto na, dami na ho nagte-text sa atin, ha? O, sige, simulan na po natin ang ating usapan at kwentuhan, ha. Sa usapin ng pagpapahiram ng pera o utang, kamag-anak man yan, kaibigan, ano ba dapat yung tamang mindset? So yung pagpapautang, lalo na kapag sa kaibigan at saka sa pamilya na yan, dapat ay iisipin natin na papangalagaan natin yung relasyon. Kasi mas mahalaga yung tao kaysa sa pera. Kaya ang lagi nating tatandaan, kahit na sinabi ko na aalagaan yung relasyon, hindi sapat na awa at tiwala yung gagamitin lang natin sa pagpapautang. Dapat alamin natin na may kakayahan kang magpautang at may kakayahan ding magbayad ng utang yung papautangan mo kasi both ways yan no? Tapos kailangan din na isulat ang mga mapagkakasunduang terms and conditions kasi at the end of the day our memories will fail us. Makakalimutan natin yan o kaya iba yung tanda niya, iba yung tanda mo. Your words against mine, no? Hindi, sabi mo pwede pa akong sa susunod na buwan pa. 'Di ba? Mag-aaway pa kayo ngayon. Iba kayo ng deadline. Totoo yan, So, yun yung mga kailangan lang natin na i-consider muna, kapag sa mga kaibigan at saka sa mga kapamilya natin sila papautangan. Kasi hindi maganda na ang dahilan ng pag-aaway natin ay tungkol sa pera. Teka muna, Prof, narinig ko, kailangan may kasulatan? Kamag-anak mo, kapatid mo, may kasulatan? Oo. So, alam mo, Lala, ang ginagamit ko niya ay kasi usually pagkasulatan, kontrata, yung iniigad, Pero ang ginagawa ko muna ganito, gamitin nyo yung term na kasunduan, 'di ba? Para hindi matakot yung yung papautangan mo, At ang kasunduan kasi yan, dapat mailalabas diyan yung benepisyo ng both sides, yung nagpapautang at saka yung umuutang. Tapos, ang gagawin nyo, mag-usap muna kayo. Huwag yung meron na agad na kasulat, di ba? Mag-usap muna, tapos saka ninyo isulat isa-isa. At ilalagay nyo doon, ano yung obligasyon ng umuutang at ano yung obligasyon ng nagpapautang. Tapos, ang mahalaga din dyan, kumuha kayo ng witness o kaya ng saksi, no? Kapag malalaman pa niya, umutang ako sa'yo, gaganon yun. Secret nga itong utang ko, meron pa tayong witness. Diba? Kukuha tayo ng witness natin na napagkakatiwalaan ng both, no? Kasi at the end of the day, gusto talaga natin na i-preserve yung relationship. At kung malinaw ang usapan sa umpisa pa lang, maiiwasan natin yung mga misunderstandings na tinatawag. Paano kung hindi niya matupad yung nandun sa kasunduan?
Ayan. So, yan dapat ilalagay nyo yan sa kasunduan ninyo, no? Oh. Na kapag hindi siya, nakasunod doon sa usapan, pwede kayong mag-usap ulit. Kasi one of the things na dapat na ibibigay din ng both sides, ay lalong-lalo na yung nagpautang, dapat ay may open communication. So, una, yung dapat lalagay nyo sa kasunduan. Ako lalagay nyo dyan. Nako, pag ikaw yung nagpautang at may mga aberyang ganito, wag mo naman akong ipahiya sa social media. Kasi dyan na pupunta di ba? Nagpo-post sa social media, ganyan. Tapos doon naman sa umutang, ilagay nyo rin, kapag hindi ka nakakapagbayad, ay sabihin mo yung totoong sitwasyon sa akin. Huwag kang magtatago. Kasi lahat naman ay pwede nating mapag-usapan. So, yung mga parameters na ginagamit ko dyan, Lala, for example, kung ang dahilan ng hindi makapagbabayad ay nagkasakit, namatayan, o kaya na-disaster, maiintindihan natin yan. At sasabihin ko pa sa panahon na yon, wag nang dagdagan ng interest, wag mo naman nang lagyan ng penalty. Dahil, di ba, nahihirapan na siya sa buhay Ilagay yon sa mga kasunduan. So, dapat on both sides, mayroon talagang benefit na makikita. Okay. So, ito lang, Prof, practical tayo. Napakagaling mo kasi rin dyan, di ba? Lalo na sa pag may asawa ka na. Meron kayo budget para sa lahat, sa pangkain, sa pang-tuition, pang-bahay, pang-kuryente. Merong savings. Tapos, biglang nangailangan. May nagkasakit. Kailangang magbigay. Paano yun? Saan mo yun bubunutin? Para bang, alam niyo yung marami kasi ganyan. Para bang hindi pwedeng hindi ka magbigay, pero hindi mo rin alam saan mo huhugutin. Paano yun? Yung sitwasyon. At paano maiwasan yung ganung sitwasyon, Prof? Correct, no? So, ang isang solution dyan talaga is to make yourself, gawin mo muna yung sarili mo na financially stable, di ba? Kasi for me talaga, mahirap na nagbibigay tayo ng tulong pinansyal kung tayo mismo ay hindi financially stable, di ba? Kasi yung buhay naman natin, yung pamilya naman natin, yung ilalagay natin sa alanganin kapag ganyan no? So, ang rule ko diyan, kapag tayo ay napupunta sa sitwasyon na ganyan, hindi dapat natin gagamitin yung sarili nating budget para sa mga life goals natin. For example, pag-aaral ng anak, mga pangangailangan mo, no? Para tustusan yung problema o responsibilidad ng iba. Kasi kapag nakapagbayad yun, magiging problema mo yun, di ba? Okay, Prof. May follow-up ako agad dyan. Nakokonsensya sila. Una, nakokonsensya na hindi tumulong kasi may mabubunot naman daw. Tapos, sasabihin, hindi pa naman yun ang tuition sa susunod na buwan pa. Yon, di ba? So, may pagkakataon pa. Pangatlo, malakas pa naman tayo, makakapagtrabaho pa tayo, magagawa natin ng paraan. Kesa, tiisin natin ang mag-anak, ang nanay natin, ang tatay natin, may sakit, yung mga ganyan. So, paano to parang naglalaban kasi yung konsensya, yung pagmamahal sa pamilya, versus practicality na maaaring wala naman talagang bubunutin na kapag dating ng panahon na siya naman ng mga ngailangan. Correct, So, ito yung ko lang dyan, pabalik talaga ako dun sa sagot ko, na kailangan talaga ay na-anticipate mo kasi itong mga ito, pinaghahandaan. Dahil kapag nagkakasakit, gaya ng binigay mo na example, hindi dapat utang ang solusyon dyan, Ang solusyon dyan talaga ay insurance, health insurance, o kaya savings, di ba? So, na-anticipate mo na yun. So, ang pwede mong gawin ay, bago pa mangyari yan, magsubi ka na ng kahit paunti-unti lang. Tapos yan yung pangpautang fund, ganyan, para mayroon kang limit at hindi ka lalagpas doon sa amount na yan na itinabi mo para sa pagtulong. Kasi nandoon talaga yung danger niyan na kapag yung sariling pera mo naman yung ginamit mo para tustusan nga yung pangangailangan ng iba, baka ikaw yung malagay sa alanganin. At ang tanong din diyan ay ano yung kasiguruhan na kapag ikaw naman yung nangailangan ay maibabalik nila yung ayun. Ay, nag-gets ko. Prof, isa natutunan ko dun sa sinabi mo. Halimbawa, yan nga. Kasi alam mo namang mangyayari talaga yung may magkakasakit, may mga hindi ka inaasahang gastos. Kaya kailangan talaga naghahanda ka. Meron ka din dapat paghahanda nga dun sa pangtulong. Pero halimbawa, ang kailangan nung kamag-anak mo o kaibigan mo, halimbawa 1,000 pesos. Halimbawa, yun ang kailangan. Ang naisubi mo para sa buwan na yon 500 piso.
So sasabihin mo sa kanya, nako, hindi ko kaya yung 1,000 pesos, pero meron akong 500 dito. Para nakatulong ka pa rin, pero hindi mo kinuha yung pera. Hindi mo kailangang, naku, kulang ko 500, 1,000 ang inuutang sa akin, ay 500 lang ang pwede. Kukuha ka sa iba mong budget. Wag mong gagawin yon. Kung ano lang yung available. True, no? Or ipakilala mo sila sa mga taong pwedeng makatulong sa kanila, di ba? Baka hindi ikaw yon. Oo, hindi ka savior of the world, ganon. Oo, di ba? Pero kasi alam mo sa kulturang Pinoy, parang, di ba, kung sinong yung may malakas, may kakayanan, may trabaho, parang siya lahat yung umaako eh. Ano? Oo, may ganoon kasi tayong kultura na parang nakokonsensya ba pag hindi mo inako yung responsibilidad ng pamilya. Yes, at kailangan graduate tayo dyan eh. Kasi ang ginagamit parate sa pagdedesisyon tungkol sa pera ay yung emosyon. Hindi yun maganda. Kasi kapag nagiging emotional tayo, pag gumagawa ng decision sa pera, usually namamali yan. No? Kasi pag kausapin ng pera ay ang umiinog diyan ay ang isip o ang logic na tinatawag, 'di ba? Dapat ipairal natin. Iyon. Ito Prof, may nag-text, sabi ni Tupe, sabi niya, baka sarili daw kasi pautang. Pero hindi, kung hindi mo daw kaya magpautang, magbigay ka na lang. So halimbawa, alam mong walang kakayanan yung tao na magbayad, umuutang sa'yo. Siyempre, sasabihin niya, utang ako, pero siya mismo sa sarili, hindi niya alam saan niya kukunin yung pambayad. Ikaw ba dapat, bigay na lang? Yes, pwedeng magbigay ka na lang, At yun nga kasi hindi naman ang solusyon sa mga problema ay utang, sa totoo lang. Baka ang kailangan ng taong yan ay tulungan mo muna siyang maghanap ng trabaho o kaya tulungan siyang mag-budget, 'di ba? Hindi pagpapautang agad yung solusyon, 'di ba? So, baka yung mga bagay din. So tanungin mo rin kung saan niya ba gagamitin 'yan at baka yun yung matutulungan mo siya ang solusyon, hindi yung pautang mismo. Diyos ko, nagkasirapat ngayon to. Si Butch Avena, mahaba ang kwento niya pero nagpautang siya sa kaibigan. Tapos, ayun na, nung nag-retire na daw siya, siningil ko siya at ilang beses na siyang pumalya. Abay, nakapag-retire na't lahat, hindi pa nabayaran na. Pinagpasa Diyos na lang daw niya. Yun nagkakasira kayo dahil sa pera. So, dapat, sa una pa lang, meron ka ng sinusunod na panuntunan. Yes. Diba? Na kung hindi ko kaya yung hinihingi mo, hanggang dito lang ako. Pero kung bayaran mo ako, okay. Kung hindi, dapat mo bang sabihin yon? Sige, bigay ko sa ito kung kaya mo, kung kailan mo ako. Di ba may sinasabi na, sige, ito yung pera, kung kailan mo na lang kailan ka maluwag. Dapat ba sinasabi yon? Pag sinasabi kasi kung kailan ka maluwag, nag-retire na nga kayo, tumanda na kayo, hindi pa rin siya maluwag. Ay, paano ba yan? Nako, hindi. Kasi parang yan, pen when able, di ba? Kaya dapat kapag tayo ay nagpapautang, dapat marunong tayong maningil, di ba? So, ang una pa lang dyan... Nahihiya tayo dyan. Ang technique dyan, ang unang-una talaga ay, iset na natin ang rules ng paniningil bago mo pa ibigay ang ipapautang na pera. No? Tapos, ang gawin natin dyan ay, ang pinakamaano talaga dyan, epektibo ay small frequent payments. Maliliit at madalas na pagbabayad. Yan yung epektibo na paraan ng pagbabayad. Huwag mo nang aasahan na mababayaran ka ng one time, big time, no? Okay. Oo. Tapos magkasundo kayo kung kailan mo siya i-remind na umutang, i-remind na magbayad, 'di ba? Para hindi hindi sasama yung loob niya na bakit mo naman ako sinisingil na mga ganito. So dapat beforehand ay napag-usapan nyo na yan. Tapos turuan mong mag-budget yung pauutangan mo. Kasi dapat nakapaloob doon sa budget niya yung pagbabayad niya sa iyo, no? So yan kasi yung na parang pagka nagpautang tayo ay bahala na ha, ganyan na nga yung sinasabi, no, pay when able. Wag natin siyang gagawin, no? Kailangan terms and conditions malinaw bago mo pa ibigay yung pera. Ikaw minsan hanggang saan ang PC mo kasi nakita mo na may utang sa'yo pero pag nag-post sa social media, may bago siyang gamit. Ang ganda ng damit. 'Di ba?
Minsan di ba dyan nagkakaroon na ba kung nag-aaway na itong magkaibigan sa sa Facebook kasi nga nagpo-post pa ng kung ano-ano. So, yung mga ganun minsan nahihirapan ka na intindihin. Di ba? Totoo. Correct. Kaya dapat talaga may background investigation. Kaya I'm sure kilala mo na yung taong yan, lalo na kaibigan at kamag-anak mo nga, di ba? Kung mayroon ng track record na ganyan dati, matuto ka na doon. Huwag ka nang wag mo nang ipain yung sarili mo, kumbaga. Oo. Tsaka alam mo, think of it as yung sa other side of the story. Hindi yung nagmamadamot ka. Tinutulungan mo rin siya para hindi na gumawa ng mali. Correct. Diba? Kung sa ibang bagay lang naman pala niya dinadala, sa luho lang pala niya dinadala yung yung pera. Sabi niya, bakit tinan mo sabi, pag umuutang daw, sabi ni Edgardo, pag umuutang ang bait, kapag sinisingil na galit. Kaya minsan tayo mga Pilipino, ikaw pa nahihiyang maningil hindi ba? Oo. At yun nga yung sinasabi ko kasi dahil hindi nililinaw kung ano yung paraan ng pagpaniningil kapag bago pa ibigay yung utang. Bago mo ibigay yung pera, linawin mo lahat yung mga yan para walang sumbatan at walang malabo sa usapan ninyo. So, yun, ang key talaga diyan ay dapat mayroon tayong plano na small frequent payments, maliliit at madalas na pagbabayad, at mayroong takda na kailan ba i-remind magbayad o kailangan bang i-remind magbayad, mga ganon, no? Ayun. Ito sabi ni Giem, sabi niya, kapag nagpautang po, inaasahan ko pa rin mababayaran kasi nangako naman siyang babayaran niya. Maliban na lang daw pag umabot na ng 1 month. Di pa siya nagbabayad, hindi na daw siya umaasa. Nababayaran siya. So, ganun na lang ba talaga? Tanggapin mo na yung ganong ending? Posibleng ganun ang ending? Oo, pinasok mo siya di ba? So, ayun, pagbayaran mo rin siya, no? Pero para sa akin, isa sa mga studies din talaga namin sa university, Lala, no? Ang tumatagal talaga na hindi ka nababayaran, mas bumababa yung tsansa na hindi ka mababayaran. Kaya dapat ay kung mayroon kayong pinag-usapang date kung kailan magbabayad, bilang nagpautang, responsibilidad mo yon na i-remind din yung at responsibilidad mong maningil sa kanila. Hindi yung aasahan mo lang sila na pupunta sa iyo. Lalo na kung kaibigan at kamag-anak ang mga ito. Okay. Eto, meron yung iba nagsasabi, kung may uutang daw sa'yo, kung magkano man yung inuutang niya, ibigay mo lang daw yung 50% nun. Para di daw magkasamaan ng loob. Kahit na may kakayanan ka, wag mo ibibigay yung 100% kung magkano yung inuutang niya. Kung 1,000 talaga inuutang niya, wag ka daw bibigay 1,000. 500 lang lagi. Basta wag daw 100%. 100%, no? So sa akin, hindi ako agree diyan kasi magiging magkakaroon pa ng source ng samaan ng loob. Kasi hindi masasatisfy yung both sides. Kasi yung 50% na yan, ibig sabihin niyan ay kulang yung maibibigay mo doon sa kakayahan nung umuutang. Tapos ikaw naman, alam mo na ay baka yung 50% na yan ay mawawala. So dapat yung amount ng pagpapautang natin ay nakabase sa kakayahan at pangangailangan nung umuutang at doon din sa kakayahan na magpautang nung nagpapautang. Kasi both sides talaga diyan no? So, yun, babalik ako talaga na bawal yung awa at tiwala lang yung gagamitin natin. Kasi ito, parang kung 50% yung ibibigay mo lang, ganyan, parang pinapangunahan mo na baka hindi ito makapagbayad, di ba? So, yun yung ginagawa niya. Akin kasi parang napaka-arbitrary noong 50%. So, mas maganda na alamin mo saan ba niya yun gagamitin. Tapos, tama ba yung paggagamitan niya dyan? At ikaw naman, alam mo, sabi niya, ito yung gagamitin pang sakit or something, pang hospital. Hanapin mo yung bill. Baka ang hinihingi sa'yo ay 100,000, ang bill sa hospital, 30,000 lang, di ba? So, kailangan mong investigahan kung saan gagamitin yung utangin nila. Sabi ni Jerry Cornisa, sabi niya, mahirap pag emergency kailangan talaga ng pera. Yan, karaniwan yan. Naku, emergency. Yan ang bigyan sinasabi sa'yo na kailangan ko ng pera ura-uradang, now na. Minsan nahihirapan ka rin humindi. Lalo na kung alam mong emergency nga. Diba? Yes.
Sa akin yung emergency ay ano no, kahit na sasabihin Lala sa akin na matter of life and death, Oo. nakakausap naman ng ospital, 'di ba? Okay. Parang sa totoo lang, Oh. kunwari yung mas maganda na magkautang na lang sila sa ospital kaysa sa iyo, 'di ba? Kasi Oh. may mga nakilala na ako na ganyan ano, at ano ha, hindi biro ang amount. Oo. Tapos so, pinautangan sila ng ospital at yung bill mismo, and then monthly nilang binabayaran yung ospital. So, mas okay yun kaysa sa kaibigan o kapamilya pa sila Oh. umutang. So, yung emergency na yan talaga ay sa akin, kapag emergency ang sinabi sa'yo, sanay na yan mangutang for me, ha? Kaya, Ganun ba? O yun ba yung word? Warning ba yun? Pag warning sign sinabing siya. emergency. So huwag Yes. tayong gagamit ng word na emergency, bro. Kasi Lala, usually, they're also playing with your emotions, di ba? Parang ikaw yung giniguilt trip din nila on that. So, Mm-mm. kailangan talaga kapag tumitingin tayo sa mga ganyan, hindi tayo emotionally charged, kumbaga, no? Oo. So, emergency, alamin natin ano ba yung emergency. Kasi para sa akin, mapag-uusapan yan. At ano yung mga emergencies din, no? Hindi tama kasi na ang utang ulit, no? Yung gagamitin para sa mga emergencies. Again, that should be savings o kaya Mm-mm. insurance. Kasi Yun. ang emergency ay hindi kumikitang bagay. Ang utang Okay. kasi dapat nadamat natin siya para sa kumikitang bagay. Yan. Naku, Prof, ang dami na nagtitext. Nagsalabas na ng mga sama ng loob tong mga to, ha? Sandali lang po, mga kapuso, ha? Tuloy-tuloy po ang ating talakayan with Prof. Vince, live from Sydney, Australia. Pero ito, bago tayong mag-break, saglit-saglit lang, ha? Ato, sabi ni Mark Lacson, sabi, naku, maraming ganyan, puro utang, pero nasa coffee shop parate. Yung inutangan, naka 3-in-1, oo nga. Naku, napakamahal ng kape. Tapos siya, 3-in-1 lang yung inutangan. Mm. Correct, ganyan ano. So, makikita naman ako, tinitignan ko na yung usually yung mga posts ng mga nagtatry no na umutang sa akin, ano ba yung mga nakikita ko sa kanila, no? At ginagawa ko yung parang parte no ng aking credit and background investigation sa kanila kung karapat-dapat ba silang pautangin. Okay. Eto, magbibitin po ako ng katanungan na Prof, mga kapuso. Baka ito rin ang ginagawa nyo. Sasagutin din ni Prof kung okay tong style ni David. Texter po natin. Sabi kasi ni David, ating texter dito po sa ating FB page, sabi niya kapag nagpapautang daw siya, lagi siyang humihingi ng post-dated checks. Kapag tumalbog, makukulong kasi yun yung tao, at pwede pang kasuhan ng estafa or bouncing checks. Marami na daw siyang napautang, walang interes at lahat daw bayad sa ganitong estilo na kanyang ginagawa. Prof. Vince, okay ba to? Okay. So maganda yung experience niya on that, ano? Pero gusto ko lang i-correct, no? Kasi marami ang mga umaasa na sa bouncing check law sila maisasalba, no? Kasi ang akala ng iba, maraming makukulong dahil sa tumatalbog na cheque. Ang kailangan po, nakapatunayan muna para makulong ang isang tao dahil sa tumalbog na cheque, ay dapat mayroon siyang malintent o may crime na ginawa, no? Talagang Oo. nandaya siya, nag-falsify ng information o mga ganyang bagay. Pero kung ang pinautangan mo, ang naging rason niya ay nag-business failure, yun nga, namatayan, nagkasakit, na disaster, hindi po makukulong yung mga yon kahit na mayroon silang cheque na in-issue sa iyo at tumalbog. Yun. So, hindi siya kasiguruhan. Marami akong kakilala na nag-i-issue ng cheque o kaya humihingi ng cheque bilang security, pero hindi pa rin ito hindi ito kasiguraduhan. So, isa itong paraan para ma-strengthen yung security, pero Oo. hindi siya assurance, hindi siya sigurado. Pero at least, meron kang ginawa kesa yung parang aasa ka lang talaga sa pinag-usapan nyo, no? Yes, oo. At ito din, actually, ang isa ding advantage niyan ay kapag hindi mo na kailangang maningil kasi nandyan na yung cheque. So, ide-deposit mo na lang. Oo. 'Di ba? So, isang paraan yan para dumali yung paniningil at saka yung repayment. Oo, sabi ni Butcho, hindi naman daw lahat ng tao balasubas. Meron naman daw kasi marunong magbayad. Oo naman, totoo naman. Napakaganda Oo. nung ganon. 'Di ba? Kasi sabi ni Butcho, mabait, sabi nagpapautang siya, pero naloko daw siya. May kamag-anak siya, umutang sa kanya 7,000. Aba. Pero hindi na niya pinabayaran. Tapos meron din siya kamag-anak umutang, abay 25,000 pambayad daw ng tuition. Dumaan na yung mga taon, nagpapadagdag pa. May ganun no? Kapag nautangan ka, tapos hindi ka pa nagbabayad, hindi ka pa binabayaran, inuutangan ka ulit. Ayun, hindi na siya nagpautang.
Yan, yung mga ganyang panuntunan. Alam mo na inutangan ka, hindi nagbayad, uutang uli, may ganun kasi. So alam mo na, okay, ano na to, wala na, hindi na talaga dapat pautangin. Kahit ano pang sabihin sa'yo, kahit na alam mong legit na may problema talaga at may kailangan ulit ng financial help, hindi ka ba talaga? Yes. At saka, alam mo no, yung sa nakita namin sa study namin ay ang mga Pilipino sa totoo lang no, I would say about 95% yung talagang magbabayad, no? Ang mga dahilan kung bakit hindi sila nakakapagbayad usually ay sa kahirapan, sa business failure, namatayan, nagkasakit, mga ganyan. So, yung sinasabi nga na balasubas is mas ano sila exception rather than the rule. At para sa akin, gusto ko talagang i-emphasize, Lala, no, yung responsibilidad ng nagpapautang. Kasi in the first place, ikaw yung magbibigay ng pera eh. Ikaw yung may kapangyarihan na magbigay ng pera. Therefore, dapat ikaw titignan mo kung mayroon talagang kakayahan yan na magbayad at sa legit na bagay ba niya yan talaga gagamitin. Or kung talagang meron ka namang kakayahang magpautang, baka naman may kakayahan ka na rin magbigay. Hindi man yung lahat. Basta makatulong na lang siguro kaysa magkasira kayo. Kasi ito, Prof, tinan mo, humihingi na ng advice sa'yo to. Ating pong texter, sabi niya, yung classmate niya nung high school, abay, 3 beses na daw niyang pinautang, tinulungan at magbabayad daw siya someday. Mabait naman daw at nakikiusap talaga. For the 4th time, abay, nakikiusap na naman. Para daw may sakit. May sakit na daw. Bukang hindi nagbabayad every time. Pero sa pang-apat ay may sakit na. Paano daw ba yun? Para daw pag namatay, konsensya niya pa. Okay. Yun yung kailangan nating i-heal sa sarili natin. Ano? Na parang, wow, tayo pa yung may kasalanan ng lahat na to. 3 beses na tayong nautangan. No? So, ang masasabi ko sa kanya ay, nabigay mo na yung tulong mo sa kanya bilang kaibigan at bilang classmate mo ay hindi mo responsibilidad ang buhay niya. Ang primary responsibilidad mo ay ang buhay mo at ng pamilya mo. So, isipin mo rin yun, ha? Gaya ng sabi ko kanina, yung perang ibinibigay dapat natin ay hindi natin ginagamit yung budget natin para sa mga life goals natin. Lalong-lalo na kung yun ay mga basic needs o mga pangangailangan. Kasi at the end of the day, sa atin babalik yan. Sabi ni Ma'am Erlinda Santos, sabi niya, force of habit daw ang pagtulong sa kapwa, maging mga kaibigan kamag-anak. Pero ito, moving forward tayo, Prof. Yung isa sa natutunan ko sa'yo di ba, may kasulatan at dapat meron ka na talagang plano pa lang sa umpisa. Kung hanggang magkano ka, kung magbibigay ka man. So, ngayon, sa ating araw-araw, kung swelduhan ka man, magkano ba dapat ang isusubi mo? Pero, so, ibig sabihin, may isusubi ka pang emergency, pang tulong, / miscellaneous, yung ba yun? Doon mo ba kukunin yun, yung budget na yun kapag may humingi sa'yo bigla ng tulong o umutang sa'yo? So, ikaw yung magsiset nun para sa'yo, no? So, sa akin, ganito yung titignan mo kung magsusubi ka niyan, no? Kung kumikita ka ng 25,000 pesos pababa, ano? Ang unang-una mong isusubi ay 10% niyan for your emergency savings para sa sarili mo. Sa sarili emergency ng iba, no? Okay. Tapos may 5% na dapat ito yung itinatabi natin pambili ng insurance. Kasi emergency ulit yan Sunog. Pero para sa'yo yan. Para sa'yo pa rin yan. Yes, para sa'yo yan. Yung natirang 85%, yan yung pagkakasyahin mo para sa expenses. Ngayon, ikaw na magde-decide doon kung ilang porsyento yung ilalagay mo para doon sa ipapautang mo, no? So, sa akin, baka siguro 5% nung kinikita mo kada buwan bilang pautang fund ay okay na. At huwag ka nang lalagpas doon kasi mahirap ang buhay ngayon at iisipin mo yung responsibilidad mo muna, no? Yung sinabi kanina nga, 'di ba, na ang mga Pilipino ay parang nasa naturalesa natin ng tumulong sa ating mga kapwa. Ang sasabihin ko sa kanya ay ang una mong tutulungan ay ang sarili mo. Kasi mas mahirap kung wala nang tutulong pa sa'yo at aasa ka rin sa iba. Kino-compute ko 25,000 halimbawa ang take home mo. So, 10%, 2,500 nun, isubi mo na para sa'yo.
for your Yeah. emergency, for your savings, tas plus 5% pa. So nasa 1,000, tama ba? 150. Oo. So mga ganyan. 1,000 kung yung pangtulong mo. So palagay mo na kung hindi mo kayang 5%, 1,000 a month isubi mo. Hindi naman siguro buwan-buwan merong uutang sa iyo, 'di ba? Baka naman hindi ba? Hindi ba? Well, come to think of it, hindi naman siguro buwan-buwan may utang sa'yo. Sabi nga dito, may nag-text ito, huwag ka kasi masyadong mayawang, huwag mo pagkita na may kakayanan ka para pag merong may kailangan, ikaw lahat ang laging naiisip na uutangan, ano? Totoo rin yan, ano? At yun, ang tatanggalin natin sa sarili natin ay yun nga, na parang inuobliga natin yung sarili natin na tumulong. Yun nga, tayo muna yung gawin natin na financially stable. Sa akin, babalik ako doon. Dapat financially stable ka muna bago ka magtumulong financially. Otherwise, nako, ipagdasal mo na lang muna sila or ipakilala sila sa may nakakakilala, no? Or be with them at pag-usapan ano yung solusyon sa problema. Baka hindi pera yung solusyon. Oo, ayun yun pa yung isa. Oo, minsan kasi hindi naman parang sapat na nandun ka para sa kanila. Di ba minsan may ibang mga institusyon ka naman pwedeng kausapin o pwede mo siyang ituro na mas makakatulong pa kaysa sa maaaring 500 piso mo o 1,000 piso mo, hanggang saan ba yun lalayo, di ba? O aabot. Di ba? Yun. Correct. Nako, so marami ba sa'yo nagpapa-advise ngayon about ano? Kasi di ba yung iba nagkakahiwalay pa nga mag-asawa, nag-aaway dahil sa pera di ba? Sasabihin, bakit mo ginalaw yung savings natin? Paano yan pala pag mag-asawa nga pala? Balikan natin yan kasi alam mo, issue yan talaga. Maraming nag-aaway at naghihiwalay dahil sa pera. True. So kung mag-asawa kayo, dapat talaga ay pinag-uusapan nyo rin yan. Lalo na, no? Kasi may family yung isa, may family din yung isa. No? Kapag mayroong mga bagay na pinagdidesisyonan ka na hindi mo ini-inform yung iyong partner, ay ang tawag ko dyan ay financial infidelity. Di ba? May ganun pala, financial infidelity. Hindi ka tapat pagdating sa pera lang naman. Pagdating siya sa pera, no? Kaya kailangan kahit na sariling pera mo na yan kasi may mga mag-asawa na conjugal property naman yun di ba? Pera. Oo. So kailangan talagang sinasabi mo doon sa partner mo kung saan mo siya gagamitin, no? Para malinaw pa rin. At iwas away yan, no? At nagiging tapat pa rin kayo sa isa't isa. So kahit na kaya yun na nga para hindi kayo mahirapang magdesisyon, sa una pa lang isubi mo na nga yung pantulong. So ang pag-uusapan nyo na lang, magkano ang ibibigay natin kung meron mang madudukot. No? Correct. Oo. Wag lang gagalawin yung iba pang mga bagay na pinaghahandaan nyo bilang mag-asawa at isang pamilya. Ay, nako, napakaraming hugot ng ating mga mga nag-text na dito. Pero ang nakakatuwa, nang natutunan ko lang din dito, tayong mga Pilipino talagang siguro likas sa atin na maawain. Tsaka kahit nahihirapan tayo, tutulong pa rin tayo talaga no? Correct. Oo. So, yun yung kailangan i-manage natin yung ating emotions dyan. Oo. Tinan mo, kakasabi ko lang, may texter tayo, married daw siya for 23 years, pero nagkahiwalay sila dahil sa pera. Diba? Nakakalungkot siya. Sige na nga, bago tayo magtapos, Prof. I-summarize natin kasi ang sinabi mo nga, umpisa pa lang ng ating programa, ang iyong sinabi mas importante ang relasyon kesa sa pera. I agree also with that. Pero totoo rin naman na hindi natin may iwasan ng mga problema at isang bagay na nga dyan ng pera dahil akibat na ng mga pangangailangan at buhay natin yan. So siguro, Prof, short do's and don'ts when it comes to money at paano o kung talagang kailangan tayong magbigay sa iba. Yan, no? So yung mga dues natin sa pagpapautang, siguraduhin natin na may kakayahang magbayad ang papautangan natin. So dapat mayroon silang source of income. Tapos titignan natin kung saan nila yung gagamitin, dapat sa produktibong bagay. Kasi kailangan sa kumikitang bagay nila gagamitin yung pera para mayroon silang source na pambayad, ano? At turuan natin silang turuan natin yung mga umutang sa budgeting para maisama nila sa budget nila yung pagbabayad sa iyo, no? So yan. Then yung mga don'ts naman,
Uulitin ko ulit, no? Hindi sapat ang awa at tiwala ang gamit sa pagpapautang. Iwasan natin na maniningil tayo sa social media ha kasi kaibigan at kamag-anak natin ito kaya dapat ay meron tayong kasunduan diyan beforehand. At dapat huwag nating kakalimutan na gumawa ng kasulatan doon sa ating pautang na 'yan. At paano ba tayo magpautang para para tayo ay makakatulong. So ito lang yung gagawin natin. Hindi dapat natin ibabaon sa utang yung mga papautangan natin ha. So kung sila ay marami ng utang, naku, wag nyo nang dagdagan. Di ba? Tapos, kapag yung mga dahilan kung bakit hindi sila nakakapag-utang, ay hindi sila nakakapagbayad, sakit, kamatayan, disaster, huwag nyo naman ng patungan ng interest at saka ng penalty. Huwag na kayong magdagdag doon sa paghihirap nila, no? At lagi nating tatandaan, hindi po solusyon ang utang sa iba pang utang. Kasi may ganyan may utang ako sa ganito. Utang nga muna sa iyo, di ba? So, yan yung mga gagawin natin para makakatulong pa rin tayo kahit na tayo nagpapautang. Oo. Tsaka isipin natin, kapag tayo tumutulong ng bukal sa ating kalooban, blessings will come naman. At maganda ang relasyon sa ibang tao. Prof, naku, maraming salamat ha. Talaga na-touch naman ako kahit nandyan ka ngayon sa Australia. Talagang you took time para matutok muli kami sa'yo. Maraming salamat and best wishes to your friends ha. Congratulations po sa kanila. Sige. Prof, sige, pagbalik mo ng Pinas, marami nang tatawag sa'yo. Dami nagte-text sa akin. Hindi ko na nga mabasa lahat. Saan kayo mahahanap? At yung mga posts mo, very educational. Yes, oo. So mahanap ako sa social media, vincerapisura.com sa internet, sa YouTube, Vince Rapisura at saka sa Facebook din, Pero sa July 20, Lala, meron tayong webinar, Real Estate Investment Strategies yan, 8 p.m. to 10 p.m. yan. So kung interesado kayo, pumunta lang kayo sa vincerapisura.com/webinars para makapag-register. Yon. Thank you so much, Prof. Ingat ka! Thank you! Salamat!